Usapang palengke naman ho tayo, ha? Mm. Yung presyo raw ho ng karning baboy sa ilang mga pamilihan sa Metro Manila umabot daw ho sa higit 400 pesos per kilo. Matagal na yan eh. Matagal na rin naman. Oo. Pero di ba, sa gitna nga ho yan ng usapin itong ipinataw na MSRP. Di ba, sa karning baboy. Noong nakaraan, di ba, sa mga na-monitor nila dyan, partner, sinasabi nila na mas mababa pa sa MSRP. Oo. Pero kamakalawa, may sinabing DA na mayroong ilang mga pamilihan na mababa yung compliance. Kaya nga eh, di ba? Nagkaroon ng MSRP dahil yung presyo ng kaning baboy Brigada Gabs nasa 450 to 480. So sinet nga yung MSRP, ngayon may mga 400 plus pa rin na presyo. Yan. Yan. Alamin nga ho natin ito nga latest sa kanilang price monitoring. Brigada Jigo Boy Custodio, i-brigada mo! Brigada Live Report. Mahigit isang linggo nga matapos na ipatupad ang maximum suggested retail price sa karning baboy, pero hanggang sa ngayon, lampas pa rin sa 400 pesos ang presyo ng karning baboy sa ilang pamilihan yan dito sa Metro Manila. Sa monitoring nga ng Department of Agriculture, nasa 410 pesos ang kada kilo ng laman, habang tumataginting na 470 pesos naman ang kada kilo ng liempo. Ayon kay DA spokesperson na Asek Arnel de Mesa, halos 80% pa ang hindi sumusunod sa ipinatutupad na MSRP sa karning baboy. Inaalam na nga ng DA kung bakit naman hindi nakakasunod ang mga retailer. Una na nga itinakda ang MSRP sa karning baboy sa 350 pesos per kilo para sa kasim, 380 pesos naman para sa per kilo ng liempo, at 300 pesos naman ang per kilo ng sabit ulo. Sa ngayon ay pinaplano naman ng DA na bumili at magbenta ng lokal na karning baboy sa pamamagitan niya ng Food Terminal Incorporated upang mabigyan ng mas murang pagpipilian ng mga consumer. Pinag-aaralan pa nila ang mechanics kung magkano at kung saan ibebenta ang mas murang presyo ng karning baboy. Brigada Gab and Brigada Ab. So parang magkaroon sila ng version ng kadiwa para sa yung sa bigas. Ngayon parang gusto nila na i-replicate sa karne naman. From pork for all, di ba? Rice for all ito baboy. Oo, yun naman kasi talaga yung plano nila dahil nga marami pa rin talagang hindi sumusunod sa panahon nito ng MSRP. Pero yun naman yung plano. Pero for now, wala pang idea kung magkano itong price at ito kung saan siya mismo ibebenta dahil plan pa lang naman ito. Yung sa bigas, maputol kita, Brigada Jigo. Yung sa bigas naman kasi, feasible yun kasi may buffer stock yung gobyerno na National Food Authority. Meron Ito bang National Meat Authority? Wala naman eh. Wala naman tayong supply ng karne na pagmamay-ari ng gobyerno. So parang napaisip ako dyan, paano gawin ng gobyerno dyan? Saan sila kukuha ng supply? Ang pagkukunan naman for sure ng supply nito, kaya nga nakikipag-usap sila sa ilang mga stakeholders ng pork industry para malaman kung saan mismo sila kukuha ng supply ng baboy na ibebenta mismo dito sa kanilang gagawing parang pork for all program, Brigada Ab. Pero mahirap yan kasi parang first time wala namang allocation para parang buffer stock ng karne. Unlike doon sa National Food Authority, talagang may stock na bigas yung NFA. Kasi for now, hindi pa rin naman talaga natin masabi kung may sapat talaga na supply pa rin ng baboy. Though sinasabi ng DA na may sapat, pero ayon naman sa ibang stakeholders, hindi nga sapat. Dahil syempre may problema pa nga rin sa African swine fever. Pero yun naman, sa mga panahon ito naman, ay natututukan na naman itong ESF ayon sa Department of Agriculture. Brigada Gab and Brigada Ab. Sige. Salamat, Jigo. Maraming salamat in the heart of changing lives. Ito, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng NutriCleanse Herbal Capsule. Linis tiyan, sexy tiyan.